Mula pagkabata, ang bawat araw ay isang latay ng takot. Ang bawat sikat ng araw ay tila nagbabalita ng panibagong pasakit. Ang aking tatay Rodolfo, ang pangalan pa lang ay bumubuo na ng buhol sa aking sikmura. Hindi ko maalala ang isang araw na hindi niya ako sinaktan, pisikal man, o sa mga salita niyang kasing talim ng labaha. Ang aking nanay, si Nanay Sonia, ay parang anino lamang sa aming bahay. Wala siyang boses at walang lakas. Takot din siya kay Tatay Rodolfo. Naaalala ko pa ang isang hapon. Siguro mga 10 taong gulang pa lamang ako. Nang buong lakas akong sinampal ni tatay dahil lang nabasag ko ang isang baso. Ang sakit ng sampal ay humaplos sa aking pisngi. Pero mas masakit ang nakita kong takot sa mga mata ni nanay na nakatayo lang sa isang sulok at walang imik. Wala kang kwenta, bulong ni tatay, ang kanyang hininga ay amoy alak. Palagi ka nalang problema. Napakuyom ang aking mga kamao. Gusto kong sumagot at gusto kong sumigaw. Pero alam kong mas lalo lang siyang magagalit. Kaya nanahimik na lang ako. Pinipigilan ng bawat patak ng luha na gustong kumawala. Si nanay, tinalikuran niya lang ako. Nagkunwaring abala sa pagliligpit ng mga pinggan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong nag-iisa ako na wala akong kakampi. Habang lumalaki ako, napansin kong nagbago ang tingin ni tatay. Hindi na lang galit ang nakikita ko sa kanyang mga mata. May kung anong kakaiba. Isang uri ng pagnanasa na nagpapalamig sa aking dugo. Nagdadalaga na ako at sabi ng mga kapitbahay, maganda raw ako. Ang buhok kong itim ay mahaba, ang balat kong kayumanggi, at ang mga mata kong malalaki ay tila nakakuha ng atensyon, lalo na sa aking tatay Rodolfo. Madalas ko siyang mahuli na nakatitig sa akin. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang pugad ng dilim. Pakiramdam ko, hindi ako ligtas sa sarili kong tahanan. Isang hapon habang naglalakad ako pauwi mula sa tindahan, may isang lalaki ang humarang sa akin. Nasa edad 40 na siya, matangkad at may maamo ang muka. Hindi ko siya kilala. Andrea, tama ba? Ang kanyang tinig ay malumanay, kabaligtaran ng tinig ni tatay. Ako si Mang Omar. Nagulat ako. Paano niya ako nakilala? Hindi ko naman siya nakita kahit kailan. Paano niyo po ako nakilala? Mahina akong tanong, medyo kinakabahan. Ngumiti siya. Ang ngiti niya ay kakaiba, parang may lihim na dala. Marami akong naririnig tungkol sa'yo. Maganda ka raw, iha. Namula ako. Bihira akong makarinig ng papuri, lalo na mula sa mga estranghero. Maraming salamat po. Huwag mong sabihin sa mga magulang mo na nag-usap tayo, ha? Aniya, ang kanyang mga mata ay naging seryoso. May gusto lang akong sabihin sa'yo pero hindi pa naman sa ngayon. Napakunot ang noo ko. Sino ba siya? At bakit kailangan itong maging isang sikreto? Pero sa kabila ng pagtataka, may kung anong pagtitiwala ang naramdaman ko sa kanya. Siguro dahil sa kanyang boses na hindi nagtatago ng galit. Opo, hindi ko po sasabihin. Nagpatuloy ang mga araw na puno ng takot sa bahay. Ang tingin ni tatay ay mas nagiging matindi. Ang kanyang mga salita ay mas nagiging bulong. Puno ng mali siya. Kinamumuhian ko ang bawat segundo sa kanyang presensya. Isang gabi habang naglalakad si Mang Omar sa kalsada, nakita niya si Tatay Rodolfo na nakikipag-inuman sa mga kainuman niya sa kanto. Naririnig ni Mang Omar ang bawat salita mula sa kanilang usapan. Ang ganda talaga ng anak ko, no? Mayabang na wika ni tatay habang hawak ang baso ng gin. Parang perpekto. Naramdaman ni Mang Omar ang pagtaas ng kanyang balahibo. May mali, may masamang balak si Rodolfo. Sayang, lumaki ng ganyan, sabi ng isang kainuman. Baka may makauna pa sa'yo. Tumawa si Tatay Rodolfo, isang tawa na walang kaluluwa. Hindi mangyayari yon. Akin lang siya. Bala ko siyang kunin ngayong gabi. Narinig ni Mang Omar ang bawat salita. Ang kanyang puso ay kumalabog. Kailangan niyang kumilos agad.
Isang oras ang lumipas katatapos ko lang maligo at nagbibihis ako sa aking silid. Naramdaman ko ang lamig ng hangin sa aking balat. Isinuot ko ang aking lumang t-shirt at short. Pagkatapos, bigla akong nagulat nang bumukas ang pinto at pumasok si Mang Omar. Ang aking mga mata ay nanlaki. Paano siya nakapasok? Alam kong nakakandado ang pintuan ng bahay. Mang Omar? Halos pabulong kong tanong, ang aking tinig ay nanginginig. Nagulat ako at sumigaw. Anong ginagawa mo dito? Lumabas ka. Mabilis siyang lumapit at tinakpan ang aking bibig. Ang kanyang palad ay malaki at mainit at ang amoy niya ay amoy usok at alikabok pero hindi amoy alak. Ne, huwag kang maingay. Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamadali. Kailangan mong makinig sa akin. May masamang mangyayari sa iyo ngayong gabi. Lumaban ako. Sinubukan kong kagatin ang kanyang kamay pero mas malakas siya. Ang aking puso ay kumalabog ng malakas sa aking dibdib. Ano ba ang nangyayari? Ang tatay mo, si Rodolfo. Patuloy niya. Ang kanyang tinig ay mababa at mabilis. Narinig ko siya. May masama siyang balak sa'yo ngayong gabi. Ang kanyang mga salita ay parang yelo na bumuhos sa akin. Si Tatay Rodolfo, may masamang balak. Hindi ko maintindihan. Pero ang takot sa kanyang mga mata ay totoo. Kailangan nating magtago, aniya. At isinama niya ako patungo sa malaking aparador sa aking silid. Bigla akong napatigil. Bakit siya ang nagliligtas sa akin? Sino ba talaga siya? Ngunit wala akong oras para magtanong. Ang takot na naramdaman ko sa tingin ni Tatay Rodolfo ay bumalik. Pero, wala nang pero. Putol niya sa akin. Sumunod ka na lang. Pumasok kami sa loob ng aparador. Madilim at masikip, amoy luma at alikabok. Narinig ko ang mahina niyang paghinga sa tabi ko. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa akin. Ang aking cellphone ay nasa bulsa ko. Bigla ako nagkaroon ng ideya. Dahan-dahan kong kinuha ang aking cellphone at binuksan ang voice recorder. Kailangan ko ng ebidensya. Ilang minuto lamang ang lumipas, narinig namin ang tunog ng pintuan na bumukas. Ang mga boses ni Tatay Rodolfo at ng kanyang mga kainuman ay umalingaw-ngaw sa sala. Ang aking puso ay halos lumabas sa aking dibdib. Andrea! Andrea! Sigaw ni Tatay. Ang kanyang boses ay malakas at lasing. Nasaan ang pesteng bata na yun? Narinig namin ang mga yabag na papalapit sa aking silid. Ang aparador ay bahagyang umuga. Hinikpitan ni Mang Omar ang hawak sa akin na tila pinoprotektahan ako. Wala siya rito, sabi ng isang kainuman. Sayang naman. Oo nga, malalim na sabi ni Tatay. Bala ko pa naman siyang gawa ng masama ngayong gabi. Mag-isa lang siya sa bahay. Walang makakakita. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking kalamnan. Ang aking buong katawan ay nanigas. Tama nga si Mang Omar. Gusto akong sakta ni Tatay. Ang takot na nararamdaman ko ay napalitan ng galit. Ang nanay ko? Nasaan siya? Bakit wala siya rito para ipagtanggol ako? Narinig namin ang kanilang mga yabag na papalayo. Ang pintuan ay sumara at ang kanyang mga boses ay unti-unting nawala. Ligtas na tayo, bulong ni Mang Omar. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagod. Lumabas kami mula sa aparador. Ang aking mga paa ay nanginginig. Ang aking mga kamay ay pawis na pawis. Salamat. Salamat po. Halos hindi ko masabi. Kailangan nating umalis dito. Aniya, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin ng may pag-aalala. Ngayon na. Kinuha ko ang aking maliit na bag at isinilid ang ilang mahalagang gamit. Hindi ko na inisip pa ang aking nanay. At sa mga sandaling yon, ang tanging nasa isip ko ay ang makalayo. Kinabukasan kasama ko si Mang Oscar na nagpunta sa pulisya. Ang aking puso ay kumabog habang ikinekwento ang lahat. Ang bawat salita ay lumalabas sa aking bibig na may kasamang pait. Gusto po akong sakta ng tatay ko. Sabi ko, ang aking tinig ay nanginginig pa rin. May balak po siyang masama. Ngunit ayaw maniwala ng pulis.
Andrea, anak, baka naman nagkakamali ka lang ng dinig. Ama mo yun. Hindi po, sigaw ko. Ang aking mga mata ay puno ng luha. Narinig ko po mismo at nai-record ko po. Ipinakita ko ang aking cellphone. Pinatugtog ko ang recording. Ang boses ni Tatay Rodolfo na nagsasabing balak niya akong gawa ng masama ay umalingaw-ngaw sa buong istasyon. Ang mga pulis ay nagkatinginan. Ang kanilang mga muka ay nagbago. Sige, aarestuhin namin siya. Sabi ng isang pulis, ang kanyang tinig ay seryoso. Nang makita ni Tatay Rodolfo si Mang Omar sa istasyon ng pulis, ang kanyang mukha ay namutla. Ikaw! Sigaw ni Tatay Rodolfo. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Anong ginagawa mo rito? Bakit mo sinisira ang buhay ko? Lumapit si Mang Omar. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi ko sinisira ang buhay mo, Rodolfo. Inililigtas ko lang ang anak ko. Anak niya? Ang aking mga mata ay nanlaki. Anong ibig niyang sabihin? Si Andrea, ang anak ko. Mayabang na wika ni tatay. Ang kanyang boses ay punong-puno ng paghamak. Hindi mo siya anak. Akin lang siya. Hindi, sabi ni Mang Omar. Ang kanyang tinig ay matatag. Ako, ang tunay niyang ama. Ang kanyang mga salita ay parang bomba na sumabog sa akin. Ang aking buong mundo ay umiikot. Si Mang Omar, ang lalaking nagligtas sa akin, ang tunay kong ama. Hindi ko maintindihan. Ang lahat ng aking nalalaman ay biglang nagbago. Sinungaling, sigaw ni Tatay Rodolfo. Sinubukan niyang sugurin si Mang Omar, pero pinigilan siya ng mga pulis. Kailangan nating mag-usap, Andrea, sabi ni Mang Omar sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ipapaalam ko sa iyo ang lahat. Pinakulong nila si Tatay Rodolfo. Ang kanyang pagmamayabang ay nawala, napalitan ng galit at pagtataka. Hindi ko pinansin ang kanyang mga sigaw. Ang aking isip ay puno ng mga tanong. Pagkatapos ng lahat, umuwi ako sa bahay. Nakita ko si Nanay Sonia, nakaupo sa sala. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa kaiiyak. Nay, tawag ko. Ang aking tinig ay may bahay ng hinanakit. Bakit? Bakit hindi mo ako pinagtatanggol? Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Andrea, anak, natatakot ako. Natakot? Natatakot? Sigaw ko. Ang aking boses ay puno ng galit. Mas natakot ka sa kanya kaysa sa kaligtasan ko? Sa buong buhay ko, wala kang ginawa kundi manahimik. Nayaan mo akong saktan niya. Ang aking galit ay umapaw. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng takot na naramdaman ko sa ilalim ng kanyang bubong ay bumalik. Wala kang pakialam sa akin. Sigaw ko, ang aking mga mata ay puno ng luha. Wala kang kwentang ina. Hindi siya sumagot. Yumuko lang siya. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Sa mga sandaling yon, naramdaman kong wala na akong nanay. Ang babaeng nasa harap ko ay isang estranghero. Sumama ako kay Mang Omar, iniwan ko ang lahat ng sakit sa bahay na yon. Ang bahay na naging kulungan ko sa loob ng mahabang taon. Andrea, pasensya na kung ngayon lang ako nagpakita. May dahilan ako, sabi ni Tatay Omar habang naglalakad kami palayo. Tumango lang ako, ang aking isip ay puno pa rin ng katanungan, pero sa kanyang tabi naramdaman ko ang isang uri ng kapayapaan na hindi ko pa naramdaman kailanman. Nagsimula kami ng bagong buhay sa isang lugar na malayo sa lahat ng masasamang alaala. Dito, naranasan ko ang kalayaan. Ang bawat araw ay isang bagong simula. Hindi na ako nagigising na may buhol sa sikmura. Hindi na ako natatakot. Dito, naramdaman ko ang pagmamahal ng isang tunay na magulang. Isang gabi habang nakaupo kami sa labas ng aming munting bahay, sa ilalim ng maliwanag na buwan, ikwinento ni Mang Omar ang lahat. Noong bata ka pa, Andrea, ako ang una mong minahal. Mahal na mahal ako ng nanay mo, si Sonia, at mahal na mahal ko kayong dalawa. Pero, bakit? Bakit niyo po ako iniwan? Tanong ko, ang aking boses ay halos pabulong. Iniwan ako ng nanay mo. Ipinagpalit niya ako kay Rodolfo dahil sa pera. Si Rodolfo ay mayaman at ako, wala akong maibibigay sa kanya kundi ang pagmamahal ko. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking puso. Ngayon ay alam ko na.
Kaya pala sunod-sunuran si nanay kay Tatay Rodolfo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pera. Ang kanyang pagmamahal ay nabili ng salapi. Ang sakit na nararamdaman ko sa kanya ay mas malalim. Sinubukan kong bawiin ka pero pinigilan ako ni Rodolfo. Mayroon siyang impluensya. At ang nanay mo, pinili niyang manatili kay Rodolfo. Gusto kong protektahan ka, Andrea. Pero alam kong mapanganib kung lalapit ako. Kaya naghintay ako. Naghintay ako ng tamang pagkakataon. At nang marinig ko ang mga balak ni Rodolfo, alam kong ito na ang panahon. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang kanyang yakap ay mainit at puno ng pagmamahal. Ito ang pagmamahal na hinahanap ko buong buhay ko. Ito ang pagmamahal na hindi ko naramdaman mula sa aking kinilalang tatay at sa aking tunay na nanay. Salamat po, tatay. Bulong ko. Ang aking mga mata ay puno ng pasasalamat. Maraming salamat po sa lahat. Walang anuman, anak. Aniya, ang kanyang tinig ay may bahid ng emosyon. Ikaw ang buhay ko. Namuhay kami ng masaya. Ang bawat araw ay isang regalo. Nag-aral ako, nagtrabaho, at sa bawat tagumpay ko naroon si Tatay Omar, nakangiti at puno ng pagmamalaki. Ang kanyang pagmamahal ay ang aking gabay, ang aking lakas. Dito, sa piling niya, naramdaman ko na sa wakas ay buo ako. Ang nakaraan ay isang masamang panaginip at ang kasalukuyan ay isang magandang katotohanan. Ang bawat araw ay puno ng pag-asa at ang bawat sikat ng araw ay hindi na nagdadala ng takot kundi ng pag-asa. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makikicomment naman sa baba kung anong iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya at sana po ay nagustuhan nyo to. Muli, maraming salamat po sa lahat at God bless us all.